As we heard from the gospel just read, on that first Easter morning, 3 people came to the tomb: Mary Magdalene, Simon Peter, and the beloved disciple. But more than 3 persons, we see 3 hearts, 3 inner conditions that many of us carry. Number 1 is gratitude. Second is guilt. And the third is genuine love. Mary Magdalene, the first person who saw the empty tomb, symbolizes the heart of gratitude. Alam po natin ang kwento ni Maria Magdalena, kung paano siyang pinagaling na muli ni Jesus, kung paano siyang pinatawad ni Jesus, kung paano siyang tinanggap na muli ni Jesus. And out of that gratitude, she came to the tomb. She returned to the tomb, even if it was still dark. Madilim-dilim pa. Nang unang araw ng Sanglinggo, si Maria Magdalena ay nagpunta sa libingan. Bakit siya nagpunta? Ano ang kanyang daladala? She came because she has experienced Jesus' transforming love. Pagtanaw ng utang na loob. At yung pagtanaw ng utang na loob na yon ang nagbunsod sa kanya upang sundan si Jesus hanggang kamatayan. Tandaan natin, maliban sa isang alagad, ang lahat ng mga alagad ay nawala sa panahong kailangan sila ni Jesus. Pero hindi si Maria Magdalena. Hindi niya iniwan si Jesus hanggang wakas. Why? Because gratitude, the grateful heart, never forgets. Ang isang pusong nagpapasalamat at tumatanaw ng utang na loob ay hindi makalilimot. Mga minamahal kong kapatid, natitiyak ko na marami sa inyo ang nagpunta sa katedral, nagpunta sa mga simbahan, nagbisita iglesia nitong mga nakaraang araw. At natitiyak ko na marami sa inyo ang ginawa ito sapagkat gusto niyong magpasalamat sa Diyos. Sa biyayang tinanggap, sa karamdamang gumaling, sa pananatiling may trabaho, sa buong pamilya, sa isang tapat na asawa, sa mga mabubuti na kaibigan, sa mga material na pagpapala. Yon ay mga dahilan, mga tanda ng pagmamahal ng Diyos at kayo'y bumabalik upang magpasalamat. Kaya mga minamahal kong kapatid, bagamat marami tayo ngayon dito sa loob ng katedral, sana po hindi lamang ito ngayong araw na ito, kundi bawat linggo dapat sana ay magkaroon tayo ng dahilan upang pumunta sa simbahan, dumalo sa misa, sapagkat ang dami nating dapat ipagpasalamat. Si Maria Magdalena ay nagpunta sa libingan. Taglay ang isang pusong tumatanaw ng utang na loob. Gratitude. The second person who came to the tomb was Simon Peter. And as he heard the news from Mary Magdalene that the tomb is empty, I wonder what was in the mind of Peter, what was running in his mind. So tumakbo siya patungo sa libingan.
Pero yung kanyang pagtakbo ay hindi lamang out of curiosity. He came to the tomb running as a man carrying guilt. Kasi natatandaan niya yung kanyang ginawa. 3 beses niyang tinatwa si Jesus. Siya na itinuturing na pinuno ng mga alagad. Siya na sa maraming pagkakataon ay itinuring ni Jesus na kabilang sa pinaka-inner circle ng kanyang mga kaibigan. Kasama siya ni Jesus lalo na sa mga momentous events ng buhay ni Jesus. Kasama siya sa Transfiguration Mountain. Kasama siya sa mga mahalagang bahagi ng buhay ng Panginoon. Pinagaling ni Jesus ang kanyang biyanang babae. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa oras na dapat siyang tumindig, kinalimutan niya ang Panginoon. How about us? When we come to the church, when we go to Jesus, are we bringing our guilt-filled hearts? My dear brothers and sisters, how many times we are afraid to go to Jesus because of our past mistakes? Nag-aalangan tayong lumapit kay Jesus sapagkat alam nating hindi tayo laging naging tapat. Hindi tayo tumindig para sa Kanya. Naaalaala natin yung mga ginawa natin, yung mga salitang binitiwan natin, yung pagtalikod natin, yung pagtaksil natin. Pero alam nyo, yung libingang walang laman ay hindi lamang tanda ng isang libingang walang laman, kundi isang libingang puno ng awa. Hindi pa niya nakikita si Jesus, pero natitiyak kong ang nararamdaman ni Pedro ay ang kanyang pagiging makasalanan at ang kanyang awang tinanggap mula sa Panginoon. Like Peter, let us approach Jesus with confidence. Alam nyo, sa mga nagdaang araw, ang daming nangungumpisan. Ang daming nangumpisan. Mula Lunes Santo hanggang gabi ng Biyernes Santo, pila, 10 pari na po ang nagpapakumpisal, pero nagtagal pa rin. Meron akong isang kinumpisal. Sabi niya, meron pong 20 taon humigit kumulang yung huli kong kumpisal. 20 years ago, when she had her last confession. Sabi niya, medyo nag-aatubili po kasi akong lumapit. Pero nung makita ko, nung pumasok ko sa katedral, nung merong nagpapakumpisal, sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung panahon. At sabi ko sa kanya, congratulations. Congratulations. Pero sana, next time, huwag kang maghintay muli ng 20 years bago ka lumapit muli sa sakramento. Jesus rose from the dead precisely because she wanted to open the doors of heaven for all of us. That is the second heart, a heart full of guilt. But the third person who came
to the tomb was the beloved disciple, unnamed. But many consider him to be John the Evangelist. The evangelist, the one who wrote the life of Jesus. He was the beloved disciple. And what did he bring with him? A heart full of genuine love. A heart full of genuine love. Isang pusong puno ng pagmamahal. At dahil sa pagmamahal na yon, nung nakita niya yung tela, siya'y naniwala. Because genuine love recognizes the presence of God even in subtle signs. Ito po nakakatuwa no? Sa mga mag-asawa na tunay na nagmamahalan, madalas hindi na kailangan ang salita para magkaintindihan. Di ba? Tingin lang, nagkakaunawaan. And one partner is able to complete the sentence of the other. There is a meeting of the mind because there is genuine love. That is love that says that even if I do not understand everything, I trust you. Yun ang pag-ibig ng minamahal na alagad ni Jesus. Hindi niya naintindihan ang lahat. Everything, to everyone, the resurrection of Jesus was something new. It was new for Mary Magdalene. It was new for Simon Peter. It was new for the beloved disciple. But the beloved disciple says that even if he did not understand everything, he trusts in God. Sa buhay natin, ganyan din naman, hindi po ba? Maraming nangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan. Kaya nga ang madalas nating tanong ay, bakit? Bakit ganito? Bakit itong nangyayari? Bakit ako? Pero siguro sa isang taong tunay na nagmamahal, ang tanong ay hindi lamang bakit, kundi ano. Ano ang gustong sabihin ng Diyos sa mga nangyayaring ito? Ano ang itinuturo ng Diyos sa akin sa mga kaganapang ito sa aking buhay? At sa isang nagmamahal, mananalig siya kahit hindi niya maintindihan ang lahat. Gratitude, guilt, genuine love. But the challenge to us is this, no? The journey of Easter begins with gratitude. But it should not stop there. Through our being forgiven, we should go into genuine love. Huwag tayong hihinto sa pagtanaw ng utang na loob lang. Kailangan matapos nating maranasan ang kapatawaran ng Diyos, dapat tumungo ito sa pagmamahal. Pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa ating kapwa. That is the journey of Easter. Easter does not end today. Today is just the beginning. We are journeying towards Pentecost. Kaya dapat yung pagmamahal natin, no, nag-uugat sa pagtanaw ng utang na loob sa maraming ginawa ng Diyos sa atin, katulad ng Kanyang pagpapatawad. Huwag lamang tayong hihinto
sa pagtanaw ng utang na loob. Huwag tayong hihinto sa pagpapasalamat lamang. Dapat yung pagpapasalamat na yon ay tumungo sa ating ganap na pagmamahal sa Diyos. Kaya tingnan ninyo, no? Yung taong minahal, natututong magmahal din. Yung taong ginawan ng kabutihan, madalas natututo ding gumawa ng mabuti. Mga minamahal kong kapatid, itong araw na ito ay isang araw na dapat nating ipagdiwang. Taglay ang pusong nagpapasalamat, tumatanaw ng utang na loob, nagmamahal. Kasama po ni Father Biel, binabati ko kayo ng isang maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Happy Easter!